Hi guys! So nakatanggap na ba kayo ng paayuda na 10,000 up to 100,000 pesos? So kung hindi pa, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. So may na-discover nga ako na panibagong loan application at ito ay ang Ayudas. O diba maglo-loan lang tayo, bibigyan pa tayo ng ayuda? At take note, up to 100,000 pesos. So subukan natin. Patapusin nyo muna yung pagre-review ko hanggang dulo. Huwag muna kayo magda-download para malaman nyo kung ano ba yung mga personal information na isi-share nyo dito at kung legit nga ba or fake news itong si Ayudas. Pero bago ang lahat is kung ngayong araw ka nangangailangan ng mauutangan is pwedeng-pwede kang mag-try sa mga links na nilagay ko dyan sa may description box sa baba at sa may comment section. Listahan yan ng mga 0% interest sa may unang loan nyo. Pero bago nyo i-accept yung loan is basahin nyo muna yung loan terms and agreements at yung loan details. Syempre, pwedeng-pwede ka ding sumali sa may GCash giveaway ko worth of 1,000 pesos. Every month yan. Make sure lang na lagi kang updated sa mga ina-upload ko. At huwag mong kalimutang i-PM ako sa may Facebook page ko para maisali na agad kita. So, ayan na, simulan na natin. So, dito nga yung ilo-loan is pwedeng bayaran ng 3 hanggang 4 na buwan. At ang pwedeng mag-loan ay 20 years old pataas. At eto na nga yung bubungad sa'yo pagka in-install mo yan. Ayan, 100,000 pesos online mobile application. So, the loan arrives quickly. At mabilis din daw ang approval. Service security is guaranteed. So, safe nga kaya ang ating mga personal information? Eto na ang pinaka-homepage ni Ayudas. At meron ditong maximum loanable amount para sa mga first-time user na up to 10,000 pesos. So, dito sa baba, merong term of service, may loan guide, may repayment guide, at may Q&A. So, ayun, magre-register na muna ako. Enter lang yung phone number at click itong privacy policy nila. And register. At eto, hindi naman nabago yung 10,000 pesos. Yung iba kasi nababago yan. So, dito ay may 4 na steps lang. At ang una is, ayan, kailangan lang ilagay ang first name, middle name, last name, birthday, gender. Oh, yun lang. Napakabilis naman. So, nakalagay dito ay 2 minutes lang makukumpleto na agad yung pag-fill up. Sige. So, next na tayo. Current address na. About address na to. Ayan, mamimili lang kayo ng region kung saan kayo nakatira, yung province at city municipality. So, yun, i-type nyo lang yung detailed address nyo dyan. Tapos, civil status kung single or married. At gaano ka nakatagal nakatira dito sa may current address mo. Housing status, kung sarili mo ba yan or nakatira ka sa pamilya. Highest educational attainment. So, ano yung napagtapusan mo? Monthly income mo, sahod mo every month. At ilang bank cards mayroon ka. So, dito kung wala is 0 lang. How many credit cards do you have? So, kung wala, 0 lang din. At i-enter mo lang yung email address mo. And next, do you have a job? So, dyan is may pamimilian lang din. At dito ay nangihingi pa ng other phone number. So, siguro in case na hindi ka nila makontakt, is dito ka nila kukontakin sa may other phone number mo. So, meron din dito nakalagay na social account. So, ayan, Facebook. Optional lang naman, pero kung gusto mong maaprubahan is ilagay mo to. Meron ditong note sa may ibaba na kapag naglagay ka daw is mas mataas ang chance na maaprubahan ka at mabilis din tumaas ang credit limit mo. At dito is makakasiguro ka daw na safe ang iyong personal information. So, ayan, secure daw. At ang pangatlo naman is contact references. So, dito is napakabongga. 2 lang yung kailangan na contact references. So, ayan, ilagay mo lang kung kaano-ano mo. Tapos, ilagay mo na yung phone number nila. So, dito may nakalagay na note sa ibaba. Kailangan daw is na-allow mo yung access sa my phone book. Kasi hindi ito mag-automatic pagka kinlik mo yung number nila. So, hindi mapupunta dito. At meron ulit nakalagay na 100% daw na safe ang details mo. So, yan, click mo lang dito yung circle sa may ibaba, katunayan na nabasa mo ang kanilang contact information statement. So, yun, next na. At last step na pala tayo. So, dito is kailangan hawak mo yung ID mo dahil pipicturan mo to. So, pagkayari mong mapicturan yung ID mo is magse-selfie ka, hawak yung ID mo. Kailangan is wala kang suot na salamin, wala kang suot na sombrero. At maliwanag daw. So, ayun, mag-picture lang kayo at pagka okay na is, may lumabas na ganito. Kaso lang yung nakasulat is Chinese.
At ayun, hindi ko naman maintindihan kaya click na lang natin itong nandito sa may ibaba. At ako nga ay under review na after kong mag-selfie. Pero habang inaantay ko daw ang resulta is kailangan i-bind ko na ang aking GCash account kung saan ko gustong ma-receive ang aking ilo-loan. So sige, i-bind na natin. Click lang itong add account. Tapos ilagay lang yung full name mo dito sa may GCash at yung number mo. So dito nagkukusa pala na pagka ang pinili mo ay GCash, automatic na ang disbursement is doon din sa may number na niregister mo sa kanila. Kaya may nakalagay dito na pagka daw ibang GCash number ang gagamitin mo is dapat yun din ang iniregister mo. Kaya uulit ka ulit pagka ibang GCash number ang ilalagay mo. So magsa-sign up ka ulit at mag-fill up ka ulit. Pero pagka meron ka naman na is confirm binding lang. So dito nga is after 20 minutes ay eto na yung resulta. Nakakaloka. So ayan, the application you submitted doesn't meet our requirements. So we're sorry for not being able to serve you. So ako nga po ay na-reject na naman. So kahit na nailagay ko naman lahat ng mga hinihingi nila, is na-reject ako. Siguro factor na din yung hapon akong nag-apply sa kanila, yung papagabi na. So lagpas 5 PM na. Siguro pagka ganun is nag-auto-reject na yung lahat ng loan application. Pero nag-search muna ako sa may Facebook kung meron na ding naka-experience ng paglo-loan dito sa may Ayudas at meron nga akong nakita. So ayan, buti na lang at hindi ako na-aprobahan dahil hindi naman pala legit itong si Ayudas. So fake news lahat nung nandun sa may ads nila na magaganda. So ayun, hindi siya 3 buwan. So short term lang din yung pagbabayad dito. At ang laki daw ng makakaltas. So almost half yung nakaltas dito sa may ilo-loan nila. Kaya kung ako sa inyo is, huwag nyo na ding itry. Pero sa mga nakapag-try na is, pwede nyo i-comment yung experience nyo sa paglo-loan dito sa may Ayudas, dyan sa may comment section, para maging aware na din yung mga balak mag-try. So yes, ako ay nare-reject din. Kaya kung kayo ay umabot hanggang dito sa may dulo, is tama ang ginagawa nyo na nanonood muna kayo ng mga ganitong loan application review. Para hindi kayo mapahamak sa mga scam at sobrang taas ng interest at sobrang laki ng makakaltas na loan. Para hindi kayo mapahamak sa ganitong klaseng loan app na sobrang laki ng interest at almost half yung mababawas sa may ilo-loan nyo. So yung iba kasi is pagka nakita nila na maganda yung ads ay nagtatry agad sila, nagbibigay agad sila ng mga personal information nila. Tapos ang ending ay hindi naman pala legit. Kaya ugaliin yung magbasa ng mga review dun sa may application sa Play Store or sa may App Store. Tignan nyo kung legit din yung ratings nila dahil yung iba is mga agents lang din yung nagre-review at naglalagay ng mataas na ratings. At mag-search din kayo sa may Facebook at sa may iba pang online platform about sa may application na gusto nyong itry. And that's it for today's video. See you on my next vlog. Thank you for watching!